Live siya. Nag-live siya. Anong topic na Attorney Claire? Tingnan natin. Makikichismis na naman tayo kay Attorney. 15 hours ago. Okay. Sharon Cuneta. Tsaka si Killer na ba ang wife beater pa? Sino? Si General Danao. Uy, makokompleto natin. Meron tayo kay Bato, meron tayo kay Bongo, meron tayo kay Aguirre. Ngayon, punta naman tayo kay General Danao. 26 minutes, gawin nating 15 minutes to. Bilisan natin. Sige. Bilisan natin to para matapos agad. Fast forward natin. Pasok. Yan, bilisan natin. Pasok, attorney. Merong bati-bati yan sigurado. Okay. General Danao. Okay? Okay. And mga clear. Okay? So, yung isa mga miyembro, the documents identify the following as members of common plan. Yan. So, ayan, ito. Vicente Danao. So, makikita nyo naman sa thumbnail natin. Former Chief of Davao City Police and Deputy Director for Operations of the PNP Criminal Investigations and Detection Group. Kung nakita niyo po kanina yung video ko kung gaano siya katapang, kung gaano siya magsalita na, pinatay namin. Kitang-kita mo, ako ramdam ko, kung gaano sila kaprotektado nung panahon na si... Anyway, ngayon naman nasa panahon na ang Duterte ang leader ng Davao City. Diba? So, parang untouchables. Untouchables sila. So, yan. Mga pangalan. So, parang ang hirap talagang kasuhan ng sampahan ng kaso ang mga ito kahit na alam mo na hindi naaayon sa batas ang kanilang ginawa. Kaya nga siguro mga kakli sa aking palagay, matapang din at malakas ang loob noon, no? Ni Pastor Kibuloy sa mga di umanong mga violation ng batas, no? Na kanyang ginagawa. Hindi pa naman siya nasisentensyahan, mga clear, pero marami nagreklamo. Pero hindi umuusay yung kaso kasi nadidismiss sa Davao City pa lang. Kasi malakas ang loob. Alam naman natin, mga clear, ang criminal case jurisdictional. Kung saan nangyari. Diba? Halimbawa, merong pang-abuso sa Davao City. So, isasampay sa Davao City. Hindi mo pwedeng i-file sa ibang lugar. Wrong venue. Madidismiss yun. Wrong venue. So, itong ginawa ko before, mga clear. Mahapayaw lang ng konti, kaya siguro hindi nila magawa. Sinisipon si attorney, sinisipon si attorney. At the time na meron ako isang case sa Pasay City. Pasay yun. Sa Pasay City, meron kaming isang, hindi ko na babanggitin yung name, isang colonel. Meron siyang isang bar. Tapos may mga girls. So, mga clear, pag may mga girls, okay, usually may fine. Ano tawag dun? Bar fine. Bar fine. Pag i-date mo yung mga girls. Maestra, ba't alam mo yan? Parang bar fine. May alam ka dyan. So, may client ako na estudyante. Sabi ko, school, pero kilalang school. University siya. Parang nagkita muna sila, hindi doon sa bar na yon, sa bandang PICC yata. Doon lang sila nagka-meet. And then, they went out. So, wala problema, di ba? Doon lang sila nag-meet. Doon sila nagkakilala. And then, nalaman niya, doon trabaho. So, pinuntahan niya para magkita ulit sila. Okay? So, that night, nagkita sila ulit. Pero nagalit si Colonel. Kasi nalibre yung bar fine. Kasi baka type ni girl ni estudyante din, di ba? Yung client ko. So, nung sinampahan, ang ginawa, on the third day na pumunta ulit yung client ko doon sa loob, doon sa lugar na bar, binaril yung gulong niya ng kotse. At pinasinisingil siya ng 300,000 pesos dahil ang ginawang kaso, rape doon sa girl. So, bata pa ako, medyo bata pa po tayo nung nag-practice noon. May nakapagbulong lang na malakas yung colonel doon sa Pasay. Oh, really? So, hindi ko hinayaan na madesisyon na nung Pasay yung case. So, I immediately filed a motion na ilipat yung case, ng hearing ng case, sa DOJ Manila mismo. Thank God, nag-agree yung lugar. Nag-agree yung city prosecutor. So, nailipat ngayon sa Pasay. So, sa Pasay, nagkaroon kami ocular inspection. Ocular inspection, alam mo kung saan? Sa motel. O, diba? Ocular inspection sa motel. Tapos, doon, na-investigate yung mga bellboy na, hindi naman po yan unconscious. Kasi nilagay nila unconscious. Di ba unconscious, magka-akbay nga po yung umakyat sa ganun. So, doon pala sa prosecutor's office, naka-dismiss ko na. So, yun. Diba? Kaya lang, siguro, baka takot yung mga nagpo-file na magpa-transfer ng venue, baka kasi hindi naman din umayag.
at the time kung hawak nila yung Davao City. Diba? Yun, sinasabi ko na yung kwento, no? Nung kapanahunan ko. Siguro, no, mga 3 years pa lang ako nagpa-practice nun. Kaya lang, minsan pag kailangan tapangan eh. Kailangan tapangan. Yun. Tapos, so ito na tayo mga clear. Okay, so isa dito si Danao. Okay? Dito sa kwentong ito, nakakagulat. Kasi, yung kinuwento ko sa inyo kanina, base doon sa video, pinagtanggol niya yung asawa ng pulis. Oh. Kaya niya yung pulis dahil inaapi yung asawa. Okay? Pakinggan natin. Bigay ko ulit sa inyo yung video mga clear. Okay na, si Danawa kasama bilang ko perpetrator. Okay? So ito mga clear. Dito tayo. Ay, sorry. Share. Pakikita ko lang ulit sa inyo. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, I tried a ton of AI work tools. Larangan tayo na, attorney. Then I tried Monday.com. Wait lang. Game over. Okay. Balik. hindi ko na lang po i-mention. Sabi, meron pa palang sound effects to, mga kakli. Hiniram ko lang to. Tingnan ko ba ito hiniram? Tingnan lang po. Ayun, kaya naman pala eh. Cinemotion. Thank you po pero may mga sound effects po. Medyo kinakabahan ako sa sound effects nila. Patid lang. Yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo. In short, okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, babalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganun uli, sir. So, binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganun na, sir. Ganun lang. Ganun lang. Ganon kadali. Ha? Sobrang yabang. Yeah. Yun din yung naramdaman ko. Anong circumstances? Meaning pinatay ninyo ko paano? Eh, sir, lumaban, sir, eh. Oh, tinan niyo Ang yung tsura. laban. Lumaban, sir. Actually, din kasi Taktay ka ngayon. Pero, yung mga wala dito kanina, sinabi ko, di ba? Pag lumaban, di ba? Kasi inuudyukan, lagi, ni dating Pangulong Duterte. Hayaan niyong manglaban. Natin, ha? Sige, pakita mo, attorney. Teka lang. I encourage them to fight back. Ganun eh. To fight. Okay. Ito. Haba dito. Ito. Yung may sila. Ito ba yun? Wait. Ito lang. Bantayin ko lang. Kaya lahat ng pinapatay nila, ito ang kanilang kwento. Ordered police under him to encourage suspects to fight back so they have an excuse to kill. Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Duterte says this while being asked about the existence of the alleged Davao Death Squad, which he initially denied. He then says all police generals at the hearing all led death squads because they've killed in the line of duty. Former police chief Vicente Danao, who allegedly led his own squad of assassins, says Duterte was only joking, clarifying Duterte never instructed him to kill anyone. Diba? Opposition Senator Risa Ontiveros asked Duterte one more time if he had really meant what he said. In-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Diba? So, dito, sa kwento ni General Danao, ganun din. Lumaban eh. Lumaban. Yan ang kanilang strategy para ma-justify. Pero mga kaklir, ulit ha. Pero mga kaklir, kahit sabihin natin lumaban, ito dapat nire-report. Dapat kinakaso ng pulis at saka sila magsasabi ng depensa nila. So, nung panahon niya, di ba? Ito sinabi ko na eh. Nung panahon niya, nasaan ang kanaso sa'yo? Nasaan ang naging hearing para masabing ikaw ay, kumbaga, justifiable circumstance ang ginamit. Justifying circumstance ang ginamit mo. Self-defense. Dapat may kaso. Dapat meron tong records. At sino yung pinatay nila. Di ba? Diba? Yun lang sana. Ay, lumaban eh. So, ito. Tuloy natin ba? Sige. Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya. Kami pa. Patay nyo sa Diba? bahay niya. Yes, sir. Pinoperate namin talaga. Sige, sir. Pinoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014.
inoperate nila. So mga ito ha, ito lang i-analyze natin dito. Si General Danao, concern doon sa asawa na di umanong binabaril-baril ng asawang pulis. Concern, di ba? Ganda ng dating. Papagtanggol. Di ba? Pinagtatanggol yung babae. Kaso, Pero, yun, ang pero. asawa ng iba, ipinagtatanggol. Oh. Pero yung asawa niya, Oh. ito ang balita, mga kaklir. Nako, attorney, ano yan? Asawa niya, Oh, yung sarili asawa niyang niya. asawa. Ito ginawa. This is Oh. 2014, mga kaklir. Davao's Danao and his yawa ka. Ha? Okay? Ito yung Yawa ka? Montalban second pala to. Okay. For most of us who are no lawyers, our claim to legal is a feeble one. But that precisely is the point of Republic Act 9262, the Anti-Violations Against Women and Their Children Act. It takes only concerned private citizen to report the abuse committed even without any lawyer, nor with any proficiency, if at all, in a legal gobbledygook. Yeah? Ayan, di ba? Yeah, in a legal gobbledygook. Personal knowledge of offense of committed is all that is needed. Many readers must have seen now the viral post in a YouTube that showed Davao City Police Chief Vicente Danao shouting invectives. Mura! Sama siya magbamana. Eh di, Sa amo bossing niya. Sa amo niya. Note, abusive language. At his wife. And hitting her with a sleeper. Mga Ay, kaklir. oh, Sige nga. grabe. Sleeper? Tatanggol yung asawa ng iba. Pero base dito sa report na to, yung sarili niyang asawa, inaabuso niya rin daw. Aray ko po, Diyos ko po, Rudy. Napaka-ironic. Kaya nga, attorney. Danao was relieved from his post by the Philippine National Police on the basis of cases filed against him by his wife, Susie, for battery. Siyempre, come to the rescue ang tatay digong nila. It is a matter. It is a private matter. Davao City Mayor Rodrigo Duterte was recorded to have said in an interview, there are many prisoners who quarrel with their wives. Ba? Talagang ganon siya kalakas. Okay? Wait, hanapin ko to ha. Kailan po? Natin. Okay? So, saan yan? The domestic violence law, however, was precisely designed not to exclude physical violence committed in the privacy of one's marital abode. So, yun nga yun eh. Normally, bugbugan blues na gaganap sa loob ng bahay in the privacy of one's marital abode. So, kasama yan. At silang dalawa lang nagbubugan. Hindi pwedeng i-justify yan. Violence against women can be committed within or without the family abode. What is that? The law's preamble states it for us. The state values the dignity of women and children and guarantees full respect for human rights. Yan, di ba? Mga clear? So, after that, syempre, malakas. Ayan. Anong buwan yan? That's October. Wait, yung isa is, ang news na to ay September 8. September 8, ah. Okay. Nyari. Tingnan nyo to. Wait lang. Ganito siya. Kaya nga, sabi ko mga clear, pag nasa Davao ka at hawak ka ni Pangulong Duterte, mukhang ayos ang buto-buto. Mayor on Danao's reinstatement, it's vindication. That's October 2. Di ba yung balita September 2014? Ito October 2. Davao City Mayor R. Rodrigo Duterte said the reinstatement of Davao City Police Chief Vicente Danao Jr. appeared to be a vindication. However, it came as a surprise to women rights advocate Lorna P. Mandin, head of Davao City Mayor Office Integrated Gender and Development. It is a stupid proposition to say that he should be the one to implement the law. You must be crazy. It's a fight against husband and wife. You do not relieve an officer just because there was a quarrel. Diba? Tanggol na, wala na ba? O, hanggang yan na. Read more din natin. Ayan. He said what appeared in the YouTube video was just a scuffle between scuffle lang. Hinitan tsinelas. Ito ang masasabi natin mga immorality, mga kaklir. Na parang sanay na sanay sa ganitong mga sitwasyon ang mga Duterte.
people are really too judgmental just because it appeared on YouTube and there was a scuffle and the next scene that you see was the wife shouting at Danao and Danao shouting at the wife, which pinalo daw ng chinelas, di ba? Nakita natin. Tapos pinagsisisipan ni Danao, hindi yung asawa niya. We never saw a finger lifted against the wife. Ang pinagsisipan niya yung plato tsaka baso. Walang basag na mukha, walang... Justified na, di ba? Ito yung sabi natin Walang pumunta sa ospital. Pag ganyan, wala na makipag-away sa asawa niya. So every officer quarreling with the wife, i-relieve nyo. I-relieve nyo? So the city mayor said he objected the relief of the Danao as it was not enough reason to destroy a career of a person. Diba? How ironic, mga ka-clear, na he killed a police to defend the police wife. When he himself, according to the video, according to the news, according lang to, hit the wife with a slipper and he said invectives. Mga clear. And it was not denied by Duterte himself, ginastify lang niya yung pag-aaway. Walang pagtanggi. 'Di ba? So, parang 'di ba, napaka-ironic ngayon ikaw ay co-perpetrator. So ilan na talaga yung pinatay mo? Dahil sabi ni dating Pangulo Duterte, lahat na naging part ng TNT ng Davao City Chief niya ay parte ng Tokang. Okay? So, sabi nga natin, siguro mas mabibigyang linaw ito ni Mayor Magalong. Uy, mayor namin yan, attorney. Yung mga general na to. Dahil di ba sabi niya, nung nagkakaroon sila ng command conference, mga general yung pinagagalitan niya. Oh. Di ba? Pinagagalitan niya yung mga general. Dahil nga may mga pinatay na dapat hindi pinatay. Hoy, Magalong, magsalita ka nga. Tanong natin kay Mayor Magalong, sino yung mga pinatay na hindi pinatay? At siya ba mismo ay nagreklamo sa Human Rights Commission ng Human Rights Rudy. patungkol doon sa mga pang-aabuso ng mga general na ito na binabanggit mo sa interview kay Carmina Constantino. Di ba? So ngayon, lumalabas talaga kung sino yung ibang mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte dahil hindi naman niya magagawa yung mag-isa. Di ba? Hindi niya magagawa mag-isa. Kaya, di ba? So ironic lang na okay lang naman ipagtanggol mga kakli yung wife ng ibang tao. Walang problema. Yung wife, lahat ng wife pagtanggol. Pero, kung sarili mong wife, at that time naman, 2014, hindi ko alam kung nagbago siya. Pero, issue to, ay ginanyan mo. How can you say na kaya mo magtanggol ng wife ng iba kung sarili mong wife na abuso mo? Paktay tayo niyan, Diba? attorney. Okay, mga kakli. Yun lang, ha? Pinakita ko na sa inyo yung news. Ha? Kasi, mismo si Duterte, ipinagtanggol pa. Yeah? Ipinagtanggol pa. At na-reinstate pa to mga clear. Agad-agad. Yeah? Na-reinstate ito. Kaya lang ha. Wait lang po. Ano bang rango niya? Tinanggap niya pa ulit ito Who's back? Ito, 2014. O, natin na. Talagang hindi ito mawawala ng tapang kasi back up si Duterte. Kahit may kaso, hindi pa kakasuhan. Guess who's back? Danao assumes back top police post in Davao City. That's October, In an interview with media earlier, Danao said he has not yet received the order allowing him to assume back his post. Actually, una kong narinig sa media yan Hindi ko pa nga actually na-receive. Ang sarap naman, di ba? Haya-hayang buhay. Okay? He said he was informed that his assumption to office will take effect today only when he reported to Davao City Mayor. Diba? Siya nag-report. Danao expressed his gratitude to Duterte and the National Police for their trust and confidence on him. Okay? Part of Danao's plan is to focus on police personnel who were involved in anomalies. We need to enhance their discipline. Wow, discipline. You're talking about discipline, He said, and assured also to preempt, prevent crimes, and fight against, especially heinous crimes. He declined to comment on his case. Yung bugbugan blues sa asawa niya at mga ad hominem. Diba? O yan. Ano kaya nangyari dito? Magpa-prosper ba o na-dismiss? Siyempre, baka ma-dismiss siya. Kaya nga. Diba? Tingnan natin. Dumalakad ng kaso si dating Pangulong Duterte. Bakit man sabi? Diba? Sinabi ni Pastor Tibuloy, yung kaso niya, si Mayor Magalong, Tatay Digong niya, ang lumakad, pinuntahan dapat puntahan.
Mhm. Diba? Well, anyway, hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Hindi na siguro pinalabas para hindi na masyado maging Controversial. 2014 kasi mga clear, wala pa masyadong troll nito, no? Diba? Okay, yan lang mga clear, ha? Eh, nakita ko lang sa inyo, yung nagtanggol sa asawa ng pulis, siya mismo ay nang-aabuso ng kanyang asawa, ng kanyang misis. Okay, mga clear? Susundan natin si SOJ, ex-SOJ, ano pa, Vitaliano Aguirre. Bakit siya napasama bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte? Dalawang way, 2017 pa yan, sus ko. Yun nga, Maylin. Okay, mga clear. Thank you po, Tangerine. Salamat, attorney. Ayun eh. Nako po. Bibing ko na. Yung iba kaya, meron kaya tayong maririnig sa mga statement nila, no? Kasi siyempre, kasama sila dun sa ICC. Ako po. Pero hindi pa rin ako inaabangan talaga natin. Bukas, mga kabsat, ang pagbabalik sa plenary ulit ng Senado. Ang tanong, mga kabsat, magpapakita kaya si Bongo bukas o gagayahin niya si Bato na ayan na, magtago na. Putragis. Mag last topic tayo, kabsat. Punta natin si Vodcaster, mga kabsat. Vodcaster muna tayo. Countdown muna tayo, mabsat. Here we go.